What is a well-spent life? Unsa kining tama, eksakto o puno nga paggamit sa atong kinabuhi. Samar sa pangutana nga nagaingon, what is living life to the fullest or making the most of life? Daghan ang mga tao nga lain na pagsabot niini. Pag-ingon nga live life to the fullest, ang ilang pasabot nga live life always happy, enjoy, be merry, or set big goals, take care of yourself, try out new hobbies. Mo ba kini ang but pasabot sa live life to the fullest? Ang Biblia nagtudlo kanato diha sa Ephesians 5:15 to 16 ingon diha, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So ang but pasabot sa live life to the fullest, it means a life wisely spent. Wisely, maligdo nga paggamit sa kinabuhi. Munang unsaon gayud pag-spend sa atong life wisely. What really matters most in life? Adto kita sa Bible nga mao ang manual sa kamatuoran mahitungod niini. Ang maligdong o maalamon nga paggamit sa atong kinabuhi nagadepende kini sa atong belief or view about life. Ang atong perspective magmatter gayud. Unsay atong panglantaw sa kinabuhi moapekto kini sa adlaw-adlaw nato nga mga actions. Mo-influensya kini sa atong values, sa atong priorities ug sa atong mga relationships. Mao nang right use of life comes from right view of life. Mao nang ninitak na adto kita sa Biblia kung unsa gayud ang biblical view sa kinabuhi ug kita makahibalo unsaon pag-spend wisely sa atong kinabuhi. Una, ingon diha ang kinabuhi is a test. Life is a test. Ingon diha sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Dinhi atong makita nga ingon diha test sa atong pagkinabuhi pag-eskwela na ay duha ka katuyuan ang test or examination o kini ma-apply usab sa atong espirituhanong kinabuhi. Una, ang katuyuan gyud sa test is to reveal, makaplagan, ma-determine ang kondisyon sa estudyante kung siya bagayod nakakaton tungod kay ang katuyuan, ang goal gayud nga makabot niya ang graduation day, nga mo graduate gyud siya. To pass the test, it means promotion to higher level. It means growth, pagtubo. O kini ma-apply sa atong kinabuhi. As Christian, ang Kristohanon gayud pagatistingan o kini pinaagi sa mga problema o mga kalisdanan sa kinabuhi. O diya sa kalisdanan o sa mga problema sa kinabuhi, ma-reveal, mapadayag ang atong kinaiya. Ug mao kana ang goal, ang katuyuan sa test sa atong kinabuhi. Nga gamiton ang mga problema aron kita mutubo. Paingon ngadto sa kinaiya ni Kristo. Mao ni ang atong graduation, mao ni ang gitawag nga kabuton nga goal. Romans 8:29 ingon diha, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Kung mupasar ta sa test, madetermina ang atong development, ang atong pagtubo diha paingon ngadto sa kinaiya ni Kristo. Ang goal, ang katuyuan is to become like Christ. Mao nang ang pagkakristohanon, ma-measure gayo dili sa posisyon, dili sa educational attainment, dili sa religion, kundi diha masuta kung siya maparihan na gyud sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Mao na to reveal ang katuyuan sa test. Ikaduha nga katuyuan sa test is to refine. Pareha sa gold, gi-refine siya aron mahimong gold. Ang test maoy pamaagi nga mo improve ang usa ka estudyante. Pareha sa gold, i-test siya pinaagi sa kalayo or mercury aron makita ang iyang quality, to be refined. Kung kini i-apply sa atong kinabuhi, ang testing nato sama sa ingon ganiha nga in form of problems and sufferings, trials and testing. Munang ingon diya sa 1 Peter 4:12, dili gyud ikatingala ang mga kalisdanan sa kinabuhi. Ingon diya, dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Di gina ikatingala, normal gina kay kana siya pamaagi, mao gina ang tools, ang instrumento nga kita ma-refine, nga kita mutubo
dili kita matingala kun dili malipay nun kita. Diha sa 1 Peter 1 verse 6 to 7 ingon diha, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So i-refine pareha sa gold kita nga masuta gayud ug mahimong pure ang atong kinaiya. Tools gayud no ang mga sufferings, ang test sa atong kinabuhi. Romans 5:3 ingon po diha, not only so but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Paingon gid kini sa pagtubo ngadto sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. So ang mga trials, ang mga problema ug mga pag-anto sa kinabuhi, oportunidad ay kana nga gamiton aron kita mutubo ug dili kini makaguba sa atong kinabuhi. Mao nang ang tinuod nga achievement, ang tinuod gayud nga pag-angkon ug success nining kalibutana is achieving the character of the Lord Jesus Christ. Mao nang in response to that, kung ang view nato sa kinabuhi is a test, mao kini ang mahitabo nga atong himuon. Ang atong kinabuhi i-spend nato, gamito nato mainly diha gyud sa pagtubo sa atong kinaiya. Mao nang daghan gyud time, panahon nga atong igahin sa pagpatubo sa atong kinaiya, pagpatubo sa atong espirituhanong kinabuhi. Spend your life on character development. Priority gayod ang pagpatubo. Kasagaran sa tuwa, patubuon ang pinansyal, patubuon atong physical, mamatso, mudako, patubuon ang atong posisyon. Wa nagpasabot nga di kita makaangkon og mga material nga butang ning kalibutana, pero ang but pasabot kung unsay prioridad nga atong tagaag pagtagad sa kinabuhi. Nga paningkamutan ginato nga mutubo ang atong kinaiya paingon sa kinaiya ni Kristo. Dili lang gyud i-spend natong life diha sa pleasure, no, indulgence, kalipay diri, kalipay dito. Ang purpose sa Ginoo sa toa is to be holy. Dili primarily to be happy. Kay mosunod ra na ang happiness kung mauna gayud ang holiness. Munang priority atong tan-awon dinhi. Ikaduha, kung ato pong ma-view ang kinabuhi as a test, matag problema sa atong kinabuhi, oportunidad kana. Dili kana makaguba, kun dili oportunidad. Nindot kay kana nga oportunidad na kita mutubo. Mao nang diha sa atong mga kalisdanan, problema, learn from every trials. Oportunidad kana nga maka-learn kita, makakat-on kita sa mga pagtulunan tungod sa trials ug mga difficulties nga atong masinati. Failure to learn, kung mapakyas kita sa pagkat-on niya na sayang kaayo ang mga kalisdanan nga niabot sa atong kinabuhi, mga lesson nga unta ipadayag ni ana nga mga kalisdanan. Then kung kita usab ang atong view sa kinabuhi is a test, musamit kita sa Ginoo. Andam muhiklin sa atong kaugalingon alang sa pagsunod. Sama sa exam nga mutuman man gid ta o mo study gid ta, submit gid ta sa pagtrabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang unsaon nato pag-spend ang atong kinabuhi sa pagpatubo sa atong kinaiya, paghatag og dakong higayon, time diha sa paghimamat sa Ginoo matag adlaw. Daily time with God, quiet time with God. In prayer and Bible reading, mao kana ang pamaagi nga kita gayud mutubo tungod kay kina communication man nato na sa Ginoo. Kada adlaw nakig-istorya ta sa Ginoo, mutubo gid atong relasyon kaniya. Draw near to God. Mao nang life is a test, gamiton ginato kini nga oportunidad nga mutubo diha sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha, life is a trust. But pasabot nga ang kinabuhi usa kini nga gi-entrust sa toa. We are trusty. Diha sa 1 Corinthians 4:2, it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Munang ambot pasabot ani nga kita steward, no, pinialan. Wala gi atoa. Ingon diha sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Iya sa Ginoo ang tanan hiniraman ug entrust lang kanato. Kini gipiya lamang kanato ug kung gipiya lamang kini naatay accountability, naatay tulubagon ani sa ulahing mga adlaw. Diha sa parable of the talents sa Mateo 25:19-30, diha gyud ang dako kaayo nga pagpadayag, gipiya lamang gayud sa mga resources nga ni kanato
na usa ka agalon nga mulakaw sa layong dapit ug iyahang gitugyan gipiyal ang iyang katigayunan ngadto sa iyahang tulo ka mga sulugoon. Og nibalik siya, pagbalik niya pila ka tuig, naningil siya kung kumusta na ang pagtubo niya na. Mo nang diyan ato makita nga we are stewards. How to be a wise steward sa mga gipanghatag kanato. Unsaon nga mahimong maalamon nga pinialan sa mga gihatag kanato. Nini kung atong maamguhan nga ang kinabuhi is a trust, mausab ang atong pagtan-aw sa mga butang. Pag iyong trust, investment na. So, ang pag-invest nato sa atong kinabuhi, labi na sa mga butang nga gipiyal kanato, ato kining i-invest nga mutubo, nga makapatubo sa gingharian. Meaning na ay interest langit nun. Unsa kining nga mga butang nga gipiyal kanato nga kinahanglan nga inig balik ni Ginoong Hesukristo na ay increase, na ay pagtubo nga kini pagtubo langit nun, dili yutan-on. Una, kining atong time. Diya sa Acts 18:20. When they asked him to spend more time with them, he declined. But as he left, he promised, I will come back if it is God's will. Then he set sail from Ephesus. Ang panahon, oras, dako kaayog kahimuan gayud nga kini magamit ngadto sa langit nun nga ginansya. Pag-spend na tog time diya sa mga langit ng butang, pagsimba, pag-ampo, kung ikumpara sa pagtanaw TV, pila ka oras, shopping, playing, pila ka oras ikumpara sa paggahin na tog panahon diha sa mga langit ng buluhaton. Ikaduha nga gipiyal kanato sa Ginoo, talents, gitawag ni mga abilidad, skills, gitawag pud ni sa Bible nga spiritual gift, espirituhanong gasa. Diya sa 1 Corinthians 12:27 to 28 ingon diha, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. And in the church of God has appointed first of all apostles, second prophets, third teachers, then workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking of different kind of tongues. So kini mga gasa sa gihatag kanato, may mo kanta, may mo tudlo, may mo trabaho, may mo administration. Diha makita nato nga gitagaan ta niini sa Ginoong mga abilidad. Og mubalik gid siya og paninglan ta sa mga paggamit niining ato mga abilidad, skills, mga espirituhanong gasa. Ikatulo, gipilan pud ta og treasure, bahandi. Luke 12, this is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Dili siya dato diya sa Ginoo. Matthew 6:20 ingon po diha, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So ipilan kita og mga salapi, bahandi, og kini mahimong magamit nga kita dili mahimong dato dinhi sa kundi dato dito sa langit nga daghan tag mga gihimo nga makapatubo gayod sa gingharian sa Dios gamit sa atong mga salapi. Muna ingon po diha siya sa Matthew 6:20 nga store for yourself treasures in heaven, nga dili kini madunot, dili makawat, dili tayaon, kun dili kini nga mga treasure langit nun nga mga treasure. Upat, kita pud gipilan sa Ginoo og lawas, body. 1 Corinthians 6:19 ingon diha, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your body. Munang yun sa nato paggamit atong lawas, giabusuhan ba nato ni, ato ba ning pakaon og mga butang nga makadaot niini, gipasudlan nato og mga butang nga mga laway, mga butang nga dili maayo sa lawas, munang maningil gid ang Ginoo niini sa atong kinabuhi. Kita pagapaninglan sa Ginoo, yun sa nato paggamit atong lawas. Kung giabusuhan ba nato kini alang lang sa atong kaugalingon o gigamit ba nato kini ingon diha nga ma-honor ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo, ingon diha sa 1 Corinthians 6:20. Mao kana ang kinabuhi, life as a trust. Kung atong ma-acknowledge nga life is a trust, daghan gyud ta og investment nga mga langit nung butang. Ingon ako nga kini wa nagpasabot nga di ta makaangkon og mga yutan-ong butang kundi asa gyud mas dako, asa mas prioridad, unsa gyud ang imong pasyon sa paggamit sa imong mga resources. Naa kanimo karong taknaa
giunsay mo na paggamit, daghan ba ang sa imong kaugalingon og sa kalibutan o daghan ba alang sa gingharian sa Dios? Ikatulo, katapusan, life is a temporary assignment. 1 Peter 2:11 ingon diha, "Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul." Dinhi gipadayag nga kita gitawag nga strangers lamang, estranghero, mga bisita lang kita ning kalibutan. We are passers-by, mulabay lang kita. We will all pass away. Ingon diha sa 2 Peter 3:10-11 nga ang kalibutan mo pass away. Atong basahon, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives." Dinhi we are strangers o lumalabay lamang gayud. Ang kalibutan mga wala. Kita mga wala usab. Temporary lamang gayud kita ning kalibutan. Amot pasabot nga ang kalibutan kita dili kini final or dili kini lasting. Dili kini mulungtad hangtod sa kahangturan. Naagi final, naay final body, naay final place, no, kanang tinuod na gyud nga lugar, tinuod na gyud nga home, tinuod na gyud nga happiness, tinuod na gayud nga peace, o kini maangko nato didto unya sa langit in eternity. Munang pag-ingon nga we are strangers, it means we are not made for earth. Dili kita para dinhi. We are for heaven. Diha sa Philippians 3:20, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await of a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body." Munang kita citizen nato tuwa sa heaven. Kita para didto. Kini ganing isda, dili man siya happy kung naa sa land, kung nasa sayuta. Tungod kay dili man siya gihimo para sa yuta, gihimo siya para man sa tubig. Mapun na sa atong kinabuhi nga we are made for heaven. Kita citizen ngadto sa langit. Munang kung ang view nato sa kinabuhi is temporary, kung kita temporaryo lamang gayud or strangers lang ning kalibutana, mausab ang atong mga values, mausab ang atong focus. Mo-focus na ta sa mga butang nga lungtad. Mo-focus na ta sa mga butang nga langit nun, dili na sayutanon. Priority na nato ang mga butang langit nun. Ingon diya sa Colossians 3:1, "Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God." Ingon po diya sa verse 2, "Set your minds on things above, not on earthly things." Sumausab na ang atong focus didto na sa mga mulungtad hangtod sa kahangturan. Didto na sa final, dili na sa temporary. Og most of these things, kasagaran niini nga mga butang nga mulungtad, dili makita. Ingon diya sa 2 Corinthians 4:18, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Eternal things ang mga dili makita. Unsa kini nga mga eternal things? Una, God's Word, pulong sa Ginoo. Mulungtad ni hangtod sa kahangturan. Ingon diha sa Matthew 24:35, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Munang ang pulong sa Ginoo, focus na diha. Learn, love the Word of God, and live His Word. Magkat-on kita pag maayo sa pulong sa Ginoo, mahigugma kita sa pulong sa Ginoo ug magkinabuhi gayud sa pulong sa Ginoo. Nga unsa man ang gisulti atong ikinabuhi. Ikaduha nga eternal things, soul or spirit. Diha sa Matthew 10:28, duha ka parte ang kinabuhi sa tao. Naay dili makita ug naay makita. Naay material ug immaterial. Ang material mao ang body, ang immaterial mao ang soul ug ang spirit. Diha sa Matthew 10:28, "Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell." Focus nato didto na gyud sa mga pagkinahanglan sa atong kalagog espiritu, dili na sa atong lawas. Nagpasabot nga atong dinato atimanon atong lawas kundili ang atong focus o ang atong prioridad. Mo na ingon diha siya sa Matthew 16:26,
What good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange of his soul? Maunsa man sa tao kumaangko ni ang tibuok kalibutan dato kay siya pero mawad-an siya sa iyahang kalag or dili siya maluwas. Mo nang laktod nga pagkasulti. Mo nang ang atong soul ug ang spirit daghag kay pagkinahanglan, angay pakanon, daghay need og salvation ang atong kalag ug espiritu. Kung sa imong kinabuhi wala pa nimo nadawat si Kristo, mapakyas gid kita sama ni ining Matthew 16:26 nga mapurfit ang atong soul. Di ta makasulod sa gingharian sa langit. Mo nang focus ta sa pagkinahanglan sa espiritu, kaluwasan, pagkamatarong, nourishment diya sa pulong sa Ginoo, pakanon kanunay sa mabusog kanunay sa pulong sa Ginoo ug fellowship ug relationship sa Ginoo. Kanunay gyud magapangita ug makigistorya sa Ginoo. Kasagaran sa tua sa atong kinabuhi mahimo usahay nga ang ma-focus nato gayud kining lawas. Mo nang mabisig kita og pagwapa sa atong lawas, palit og bisag unsa nga pangpagwapa ug pangpagwapo or pag-build up sa atong lawas, mag-gym, magpadako sa lawas ug magpatuyang og pagkaon para sa atong lawas. Sama sa kinabuhi ni Esau ug ni Jacob nga si Esau food gyud ang iyaha pero si Jacob ang iyahang espirituhanong inheritance sa iyang papa mo iyahang focus. Mao kana sa atong kinabuhi nga mas daghan na gyud focus sa atong soul, minus na lang gyud na sa atong lawas. Mao nang priority. Ikatulo nga eternal things, eternal house, kanang balay nga di na gid madunot. 2 Corinthians 5:1, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. So naagid kitay balay dito sa langit. Eternal house, dili gibuhat og tao, human hands. Og kini nindot gyud kaayo. Mo nang focus on our eternal house. Invest para sa atong house dito sa langit. Di kaayo dinhi sa yuta. Usahay kita ma-focus sa atong pagpagwapo, pagpanindot, pagpadako sa atong mga building nining kalibutana, sa atong balay, bisag asa nga building. Mo nang bisan pagani sa iglesia kung ma-focus ta sa pagpagwapo, pagpadako sa building og minus na ang pag-build sa tao og pag-win sa tao, mao ang evangelism, bas daghan pa gasto didto sa building kaysa evangelism, disbalanse ang atong pagkinabuhi espirituhanon. Mo nang we build people or we build lives, not building monuments. Monumento, estatwa, legacy, ang tama gyud nga investment ngadto sa gingharian nga nindot kay atong balay. Mao ang atong pag-focus sa pag-build og mga tao, pag-win og mga tao ngadto diha kang Kristo. Mao nang eternal house. Sunod nga eternal things, eternal inheritance, mga panunundo nato unya dito sa langit. Hebrews 9:15, for this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Diri makita nato nga naate panunundon ug masurprise gid ta sa mga inheritance, sa mga panunundo nato. Kay kita mga anak, mamatay ang papa, kita may sumusunod, mao pud na atong maangkon dito sa langit. Masurprise ta sa daghang kaayong mga inheritance nga atong pagaangkunon. Sunod, eternal rewards, mao kini nga butang usab nga hangtod sa hangtod. Matthew 5:12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Earthly rewards, honors, recognition, temporary lang na siya. Dili ta angay mo focus diha. Mga recognition, mga daghang kaitag mga diploma, daghang kaitag mga plaque, appreciation. Ang nindot gayod ang heavenly rewards compared sa earthly rewards. Daghang kay kitag rewards kung grabe ang atong pagpangabudlay, pagtrabaho sa Ginoo. Mo nang focus ang eternal rewards nato maangkon kung kita focus sa pag-serve kaniya, pag-alagad kaniya, pagtrabaho kaniya. Mao kanang butang mulungtad gayod eternal rewards. Kini atong rewards dinhi sa kalibutan di nato ni madala dito sa langit. Ug ang katapusan, eternal happiness. Temporary lang ang atong happiness dinhi, pero unya dito sa langit
walay kinutuban nga kalipay. Focus on it, no, sa kalipay didto sa langit. Ang pinakadako nga paggamit sa kinabuhi nga mo outlast niini mao ang paggamit niini sa mga butang nga magmatter gayud inang kinabuhi. O kini nga mga butang gayud nga langit nun. Ang kinabuhi wala nagdeterminar kung unsa kataas ang imuhang years kundili unsa ka quality ang imong life. Nga ang imong life bisag mubura ka na pero wisely spent, nagamit kini sa kahimayaan sa Ginoo, how to make the best of your life, ato kining invest or spend on things that really matter. Mga butang nga mo lungtad gayud hangtod sa kahangturan. Ug sa kini mga butang nga atong balikon, pagtubo, spiritual growth mo nang life is a test. Ikaduha, life is a trust. Use it. Use what you have for heavenly profit. Nga kini muginan siya gyud sa mga langit nun nga butang. And focus on eternal things. Focus sa mga butang nga hangtod sa kahangturan gayud. Dalaygon ang Ginoo.